Okay, but anyway, before anything else, ay purihin po ang Panginoon sa umaga po nito. Salamat sa Lord at umulan kahapon. Thank you, Lord, dahil talagang sobrang init, parang ang hirap gumalaw. Di ba po? At kahapon, napaka sarap sa pakiramdam na umulan. Kaya purihin po ang ating pong Panginoon. At meron po ba tayong mga bagong kasama po ngayon? Amen. Sabihin nyo na nga po sa katabi po ninyo, kapatid, purihin ang Panginoon sa buhay mo. At narito ka. Praise God. So, of course, lagi nating namimiss ang bawat isa kapag po ang isang kapatid ay wala, no? Absent on a Sunday. But the thing is, the Lord is still good for all of us na tayo ay patuloy na gumagawa at ginagamit ng Panginoon dito po sa kanya pong ubasan, especially dito po sa lugar ng Curayaw. At para po sa mga nagnanais pa po na maging member ng mga ministries, ay ini-invite ko po kayo na kayo po ay magpa-member na napakaganda na tayo po ay sama-sama po na naglilingkod sa ating pong Panginoon. Praise God. So tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. If you have your Bibles with you, ay makipagbukas po kayo sa akin sa John chapter 11 at ating pong babaybayin from verse 17 hanggang verse 27. John chapter 11, verse 17 hanggang verse 27. Tayo po muna ay yumuko at manalangin. Father God, we pray that you find us faithful in studying your word. And may we also be faithful with all our hearts to walk on it in the mighty name of Jesus. Amen. So sabi po dito sa title ng ating pong pag-uusapan po ngayon, but before pala, ay palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating pong mga kananayan na ginamit na sumayo kanina. Praise God. So, paki-open po ang masahe for 24 hours. Kasi for sure, marami pong kayong magiging customer. So, sa mga kananayan po natin, so, purihin ang Panginoon sa buhay po ninyo, and we have seen kung paano po kayo ka-excited na talagang tanong na po ng tanong, no? Last month pa, no? Yung iba nga nagrereklamo na, Ate Karen, sabihin mo nga kay Pastor, mga isang buwan dapat bago i-send yung line-up. Sabi gano'n. So actually, ano ba ngayon? Ano ngayon? June? Ay, May? So, March, mga February, end of February. Nagtatanong na ng line-up. So sabi ko, praise God talaga sa ating pong mga kananayan dahil talagang excited po ang bawat isa. Kaya nga po, yung mga, po sa inyo, kung yung Fifth Sunday po kasi, binibigyan po natin ng chance yung ating pong worship team na makapahinga naman kasi every Sunday na silang ginagamit. So yung Fifth Sunday ay ginagrab natin sa mga pillars. Yan. So, pillars ang tawag po. Para po yung mga nagnanais na maka-join, na sumayaw, kumanta, tumugtog para sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay ginagrab po natin yung opportunity ng Fifth Sunday. Amen? Hello, El. So, purihin po ang Panginoon sa buhay ng Bapa. Muli po, palakpakan po natin ang buhay ng ating pong mga ginamit po kanina pong umaga. So, praise the Lord for that. All the glory belongs to our God. So, sa ating pong pag-aaral ngayon pong umaga, tayo po ngayon ay bumabaybay sa Book of John at tayo po ay nasa chapter 11 na. At kung inyo pong maaalala, anyway, ang pag-uusapan po natin ngayon, ang title po is The Resurrection and the Life. The Resurrection and the Life. No? At kung inyo pong maaalala, last Sunday na ating pong pinag-usapan ay yung pong patungkol sa kaibigan ng ating Panginoong Jesucristo na ang kanyang pangalan ay sino po? Si Lazarus. Okay, so si Lazarus
ay nagkaroon ng karamdaman at ibinalita na yung kanyang illness ay talagang magdudulot sa kanya ng kamatayan. So nasa bingit na siya ng kamatayan. At nung malaman ito ng ating Panginoong Jesucristo, ay hindi agad siya pumunta po doon sa lugar na kung saan si Lazarus, kundi siya po ay nag-stay for 2 days. So dinelay niya. So nakita natin yung purpose ng delay ng ating Panginoon is for the glory of His name ang mag-shine totally doon sa pagdidelay na yon. That is why na kita natin at natutunan po natin that in every delays na nangyayari sa ating po mga buhay, sa kaduluduluhan ng Panginoon ang siyang maluluwalhati. Diba? So akala natin, delay ang pagkilos ng Diyos, but always remember na sa Panginoon, wala pong delay. He is always on time. Ang Panginoon pag kumilos, swak na swak sa oras. Ang Panginoon pagka kumilos, tamang-tama doon sa sitwasyon na kinakaharap po natin. God is never ever delayed. At ngayon po, bilang pagpapatuloy, ang ating pong Panginoong Jesucristo ay inaya na itong mga apostles po niya, mga tagasunod po niya, na puntahan si Lazarus. Whereas, doon sa part na yon, nung kanyang pagpunta or sa nais niya na pagbalik doon sa Judea, kung nasaan si Lazarus, no, ay pinipigilan siya ng mga apostles. Sabi niya, Lord, di ba galit na galit sa iyo yung mga tao doon at gusto kang pagpapatayin? Gusto ka nilang pagbabatuhin hanggang sa ikaw ay mamatay. Hanggang ang sabi ng Panginoon, si Lazarus ay namatay at akin siyang muling bubuhayin. So noong una, there is an expression na sinabi ng Panginoon na siya ay natutulog lang at hindi nila naunawaan at sabi ng mga apostles, ano po sabi? Lord, kung natutulog lang siya, makaka-recover naman siya dahil natutulog lang. And then, in-explain ng Panginoon na no, hindi lang basta siya natutulog, kundi siya ay patay. Okay? At makita natin dito sa part po na ito, yung kanyang pagpunta doon sa lugar na yon na kinaroroonan ni Lazarus. So in verse 17, anyway, the title of this sermon is Jesus, the Resurrection, and the Life. Jesus, the Resurrection, and the Life. So verse 17, now when Jesus came, so nandun na, dumating na si Jesus, He found that Lazarus had already been in the tomb ng ilang araw? 4 days. So for 4 days, na ito pong si Lazarus, so nung binalita sa kanya, okay, nung binalita sa kanya, ay he has been ill, si Lazarus. Ngayon, nung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, doon sa lugar nila, ay 4 na araw lang patay itong si Lazarus. Ano? So here we see, makikita po natin dito, the reality that death is real. Okay? So dito po natin makikita at mapapatunayan na ang kamatayan ay tunay nga na dumadating sa kahit sinong nilalang. Sabihin mo sa katabi mo, ay wag na lang pala. Gusto ko sabihin, mamamatay ka rin. Huwag na. Okay. So lahat tayo ay darating tayo sa huling hantungan. No, lahat tayo, hindi natin alam. Pag sinabi ng Panginoon, that is why, alam po ninyo, itong part na to ng Book of John, ay madalas po itong isineshare sa mga lamay. Yan, sa mga lamay, sa mga libing. So ito po yan, yung part po ng Book of John, chapter 11. So there is the reality na makikita po natin na tunay tayong lahat ay mamamatay. Sabi nga, una-una lang yan. No? Maglalaho din. Yung ating napakagandang postura, unti-unti din yung magde-deteriorate. Yung ating pong mga lakas, na ngayon, kaya mo paglaro ng 4 na game, sunod-sunod sa basketball, darating ang panahon na kahit na 2 hakbang, hindi mo na kaya.
Yung ngayon, ang linaw-linaw ng mata mo, lahat mababasa mo. Pero darating ang panahon, kahit isang tuldok, hindi mo makita. So that's life. No? Inalaw ng Panginoon na mangyari yon, and the cause of that is sin. Yung kasalanan. Yun ang dulot, yun ang nagdulot nito. Yung kasalanan na ginawa ni Eva at Adan. Kaya nga po, pagdating natin sa langit, si Adan, tsaka si Eva, nandun sila sa secluded place. Kasi pagdating ng mga tao doon, Google Pin sila ni Biro lang. Of course, sa langit, no, wala nang kasamaan doon. Lahat po ay pag-ibig at pagmamahal. Okay? So, the reality of death is real, and this time, it was confirmed. Tunay nga na itong si Lazarus ay patay na. At yun ang gusto ng Panginoong Hesukristo, na walang kahit sino mang makakapagsabi na siya po ay natutulog lang, na siya po ay parang nakomatos lang. Alam niyo yung nakomatos, yung humihinga pero hindi gumagalaw. Okay? Hindi siya basta nakomatos lang or what. Kundi itong si Lazarus was declared dead. And he was already in the tomb for 4 days. Okay? So, Bethany, in verse 18, Bethany was near Jerusalem. Okay, yung pong pinuntahan from Bethany, okay, bumalik ang ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem for about 2 miles off. And many of the Jews had come to Martha and Mary to console them concerning their brother. Okay? So mapapansin po natin dito yung pong yung layo, yung distance about yung miles off, 2 miles off from Bethany to Jerusalem. At mapansin po natin na marami pong mga Hudyo ang siya pong mga nakikiramay kay Martha and Mary para po sila ay i-comfort, to console them. And that is the purpose of why we are going to those place ng mga namatayan. Pumupunta po tayo doon at nagkakaroon po tayo ng service, not because gusto nating ipag-pray yung patay, kundi ang nais po natin ay i-comfort yung mga buhay at sila po ay makapakinig ng salita ng Diyos at nang sa ganun po ay makatagpo sila ng kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. That is why even the Bible says in Ecclesiastes chapter 7 verse 2, ang sabi po dito, it is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting. For this is the end of all mankind, and the living will lay it to heart. Pastor, bakit ganon? Mas marami pa rin pumupunta sa birthday. Bakit? Kasi may spaghetti. Bakit mas marami pa rin pumupunta sa birthday, especially pag dibu, pinapasarado yung buong kalsada at nag-i-invite ng maraming tao? You know why? Dahil may lechon. Ano pa? Pag may birthday, may cake. Pag may birthday, may regalo. You know what, church? Alam po ninyo, the Bible clearly speaks. Na ang sabi po dito, it is better. Anong Tagalog ng it is better? Mas mabuti, mas pakinabang. Ang mga bato-bato sa langit, ang tamaan, bukol. Kuminsan, mas gusto pa natin sa birthday kaysa sa lamay. Pero alam nyo mga kapatid, no? The Bible is very clear na every time, lalo na kapag ang mga kapatiran po natin ay nagdadalamhati at dumadaan doon sa sitwasyon, especially na namatayan, number 1, yung dapat na pagdamay po ng bawat isa sa atin. And that is very biblical. No? It is better to go to the house of mourning. Pag merong nasasaktan, pag merong namatayan,
You go there. It's better to be there kaysa pumunta ka sa piyesta. Ang sabi ng scripture. Kaysa ikaw ay makipagpiyesta at ikaw ay makipag-videoke, ikaw ay makipag-celebrate doon, nagsasayawan and everything, it is better to go doon sa lugar na kung saan yung kapatid mo namatayan. To comfort them. Amen po mga kapatid? And I praise God, no? Na dito sa ating sa church po natin, ganun po tayo. Every time na meron pong mamamatayan, makikita po natin yung pong mga magkakapatiran, lagi po nandun. In fact, meron po tayong mga tinatawag po dito na crying ladies. Kilala niyo po ba sila? Tinanong niyo sila kung sino. Every time talaga na meron pong mamamatayan, lagi mo makikita yung mga yon. Sila yung mga nandun. Number 1 yon. Tapos yun pa yung magpapaalala, Pastor, what time yung ating service doon sa namatayan po nating kapatid? And I'm really blessed with these brethren na mga kapatiran po natin. Talagang hindi sila na-absent. Hindi dahil masarap yung kape, pero alam ko, masarap yung kape. Pero dahil gusto nating i-comfort yung mga kapatiran natin na namatayan sa Panginoon. Amen? Okay? Why? Why is it that it is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting? Bakit po? You know why? For this is the end of all mankind. Dahil lahat po tayo ay darating doon. Remember na hindi lahat nakakapag-celebrate ng birthday na inaakala natin na laging may spaghetti tsaka cake. Pero yung pagkamatay mo, kahit ayaw mo, darating at darating ka doon. Whether you don't want to celebrate it, or you want to celebrate it, it will be celebrated. Are you with me, church? Because it's the end of all mankind, and the living will lay it to heart. At tayo po, na mga nabubuhay pa, yun lang ilagay po natin sa mga puso po natin. Yun ang sabi ng Ecclesiastes. Yun ang ilagay natin sa puso natin, na lahat tayo darating at hahantong doon sa kamatayan. There will come a time that we will all die. At kung papaano ikaw ay namuhay dito sa mundo bilang tagasunod na ni Kristo, yun ang makikita ng Panginoon. And how I pray na tayo pong lahat, pagharap natin doon sa ating pong Panginoong Jesucristo, lahat tayo sasabihin ng Panginoon, well done! Well done! Sabihin mo sa katabi mo, well done! Hindi half-cooked. Well done! Kahit sino naman ayaw ng half-cooked, di ba? O yung gulay, gusto half-cooked. Naalala ko tuloy, kumain kami sa isang restaurant, may dugo pa. No? Pag bulat-lat na gano'n, may dugo pa. Akala namin papalitan, yung pala, ilulubog lang ulit doon sa mantika. Of course, ang nais natin na sabihin sa atin ng Panginoon is, well done, my good and faithful servant. Enter into the house of your master. Have great joy. Kapiling ang Panginoon na alam mo na ikaw ay nasa Panginoon. Kapag sinabi ng Panginoon, finish or not finish, pass your paper. And so when Martha, in verse 20, heard that Jesus was coming, so narinig niya, nalaman niya doon sa mga tao ng ating Panginoong Jesucristo, she went and met Him. Okay? Pumunta siya at minit niya ang ating Panginoong Jesucristo. But Mary, si Mary, yung pong kapatid ni Martha, he remained seated doon sa kanila pong tahanan. And then, nung matagpuan ni Martha ang Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, Lord, if you had been here, my brother would have not died. Yun ang sabi ni Martha. And Martha knew what Jesus can do. Ito naman ang napakaganda kay Martha. Alam niya ang mga bagay na kayang gawin ng ating Panginoong Jesucristo.
He know what Jesus can do and would do if Jesus was around when Lazarus was ill. Alam niya ang maaaring gawin ng ating Panginoong Jesucristo kung naroon lang siya nung time na nagkakasakit or nagkasakit ito pong kaibigan niya na si Lazarus ng ating Panginoong Jesucristo. And that's a good thing that Martha knew Jesus. He has the power to heal. He can do all things because He is God. And in verse 22, bilang pagpapatuloy ni Martha, ang sabi niya, but even now, kahit na ngayon, I know, sabi ni Martha, I know, alam ko, that whatever you ask from God, kahit na anong hilingin mo sa Diyos, God will give it to you. You see how Martha knew our Lord Jesus Christ. Nakilala niya ang Panginoong Jesucristo. Why? Because she has a personal relationship with the Lord. Kilala niya ang ating Panginoong Jesucristo. That is why alam niya na kung nandun lang ang Panginoon, alam niya na itong kanyang kapatid na si Lazaro ay hindi magkakaganon, natahantong sa kamatayan. Now the question is for all of us, do we know Jesus? Do we have personal relationship with the Lord Jesus Christ? Or hindi kaya kapag tayo po ay dumadaan sa pagsubok ng buhay, iba ang tinatawag natin. Si Bay. 5'6". Nagets po ninyo ako mga kapatid? So may we have this kind of heart that Martha has, na alam niya na may magagawa at may kayang gawin ng ating Panginoon. And sabi niya, but even now, I know that whatever you ask from God, God will give it to you. And this is truth. Ito po ay katotohanan, and that is the reason why we trust our lives in the Lord Jesus Christ. You know that, church? Na kung wala ang ating Panginoong Jesucristo, wala tayong magagawa. Because it's only through Jesus Christ na ang ating pong mga pangangailangan, ng lahat ng ating pong mga needs ay magpo-provide at tutugunin ng ating pong Panginoon. For there is one God, in 1 Timothy, for there is one God, and there is one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. You see, church? It's only through Jesus Christ that our prayers are heard by God. Hello? Are you with me? It is only through Jesus Christ, sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo, sa Kanya lamang na ang ating pong mga dalangin sa Diyos ay maririnig. Because Jesus Christ is the only one mediator. Wala nang iba. Hindi kay Maria. Hindi kay San Pablo. Hindi kay San Isidro, kung ikaw ay magsasaka. Hindi kay sino pa mang mga santo ang siyang mediator sa ating Panginoon sa harap ng Diyos. It's only through Jesus Christ that our prayers are heard. Hindi sa kung sino pa man. Are you with me? No? There is one God, there is one mediator between God and man, the man Jesus Christ. Therefore, it is only through our Lord Jesus Christ that our hearts are heard by our God. Paano kung wala kang relasyon sa Panginoong Jesucristo? Para ka lang nananalangin sa hangin. Subalit kung ikaw ay meron pong personal na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, through Jesus Christ, our prayers are heard. It's only through Him. Kaya pag mananalangin tayo, hindi tayo sa kung sino pa man, kanino pa man mananalangin, kundi sa ating Panginoong Jesucristo lamang. And then Jesus said to her, ito po ang sabi ng ating Panginoon, your brother will rise again.
No? Your brother will rise again. And this is the word of Jesus, having all the assurance because He knows all things. Meron siyang kasiguruhan na si Lazarus ay mabubuhay na mag-uli because He knows all things. And this time, Jesus speaks with complete authority. Meron siyang certainty sa lahat ng kanya pong binabanggit. He does not say, siguro, hindi nagbabanggit ng Panginoon na, I hope, baka, hindi po. Pag ang Panginoon nagsalita, verily, verily, I say to you. Truly, truly, I say to you. Laging ang ating Panginoon, He speaks with all certainty, with all authority. He is always sure. Lagi siyang sigurado sa lahat ng kanya pong mga sasabihin. At ito nga ay mapangyayari. He is the one who created life. He has authority even over death. Maging sa kamatayan, meron pong authority ang ating Panginoong Hesukristo. And now, nung sabi ng Panginoong Hesukristo that your brother will rise again, itong si Martha, ito po yung sinabi niya. Tingnan natin kung gaano ito si Martha ka maalam sa doktrina, no? Sabi ni Martha ganito, and Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection on the, kailan daw? On the last day. Okay. So alam ni Martha at aware siya doon sa katuruan ng salita ng Diyos that everyone will rise again who are in Christ will rise again on the last day. Because indeed, there is what you call first resurrection and second resurrection. Okay? Ulit, meron pong tinatawag na first resurrection and second resurrection. Alam po ninyo kung ano yung sinasabi ni Martha? Ito po ay matatagpuan in 1 Thessalonians chapter 4. Na sinabi ni Pablo ay ganito, verse 16 to 17, for the Lord Himself will descend from heaven. Okay? I think tingnan nyo na lang sa inyo po mga Bible, hindi ko po nilagay po dyan. Okay? 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 17. For the Lord Himself, kung kaya nyong i-project yung Bible natin dyan, okay? Kasi medyo mahaba yung susunod, kaya hindi ko na ilagay dyan. For the Lord Himself will descend. So bababa ang Panginoon will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. So in the last trumpet, so meron pong ilang trumpet? Ilang pong trumpet lahat meron? In the book of Revelation. 7 trumpets. So in the last trumpet of God, ano po ang mangyayari? The dead in Christ will rise first. Okay? So sa huling araw, no? At the last trumpet, the dead in Christ, yung pong mga namatay kay Kristo, ibig sabihin, yung mga namatay na mayroong pananampalataya kay Kristo, they will rise first from the grave. And then, ang sabi doon, then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord. Okay, yun po yung sinabi ni Pablo, na in the last day, ang mangyayari sa pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesukristo, okay, at the sound of the last trumpet, lahat ng mga namatay sa Kanya ay mauunang mabubuhay, aangat sa lupa. So, problema na ng Panginoon, yung mga nasunog, yung mga kinremate nung COVID, at saka yung mga iba pang nakremate, yung mga kinain ng isda, hindi na natin alam kung nasan sila. Di ba? So, bahala na ang Panginoon doon kung paano niya bubuin yun. So, He's all-powerful. He can do all things. So, lahat ng yon ay mabubuhay na mag-uli with a glorified body. And then tayo naman, kung dumating yung time na marinig po natin yung last trumpet na yon,
tayo na mga nabubuhay pa ay makakasama nila na tayo po ay lilipad in the air, caught up in the air, at sasalubungin natin ang Panginoong Hesukristo doon sa alapaap. Okay? Now, yun po yung tinatawag na first resurrection na sinasabi po ni Martha. I know in the last day na siya ay muling mabubuhay. Okay? And then, ano naman yung tinatawag na second resurrection? Ito po ay makikita sa Revelation chapter 20. Okay? So starting from verse 1, actually buong chapter ng Revelation 20, ang sabi dito ganito. Then I saw an angel coming down from heaven. Nakita ni John the Beloved, yung sumulat din ng Book of John, na nakita niya, sabi, anyway, sino ba sumulat ng Revelation? Sino ba ang sumulat ng Revelation? Si John, the Apostle, or John the Beloved. So sabi doon, then I saw an angel coming down from heaven, holding his hand the key to the bottomless pit and a great chain. So meron pong bottomless pit, and then may great chain, hawak nung angel yung pong key, yung susi ng bottomless pit, at saka meron siyang daladalang great chain, and he seized the dragon, that ancient serpent. Okay? Yung ancient serpent, ito po ay pumapatungkol doon sa serpent na nag-tempt kay Eva at Adan. Ancient serpent. Okay, yung kauna-unang serpent. Sabi po doon, who is the devil and Satan, and bound him. So, ang nangyari, yung angel, binound him. Ano bang English nun? Tinalian. Chinain. Okay? Itong devil na to, and bound him for 1,000 years. Okay? So, for 1,000 years. And then, and threw him into that pit, yung pong bottomless pit, and shut it, and sealed it over him, so that he might not deceive the nations any longer until the 1,000 years were ended. Naintindihan po ninyo yun? Okay. Hindi po pa sa English kasi. Okay? So, ganun po yung nangyari, no? May dumating na, bibinata. May dumating na anghel, may daladala siyang talikala, at ang ginawa niya si Satan, sa madalit sabi, kanya niyang ginapos at itinapon doon sa bottomless pit at sinarado niya yung pintuan ng bottomless pit at siya po ay ikukulong for 1,000 years. Siya po yung tinatawag na millennium. Okay? So, millennial period. So, millennium. And then, and after he must be released for a little while. Yung a little while po na yon na marirelease siya after 1,000 years. Itong si devil na to, after 1,000 years ay i-release ng panandalian. Ano kaya yung, bakit kaya i-release siya ng panandalian? And then I saw thrones in verse 4, and seated on them. Sino po yung mga nakaupo doon? Were those to whom the authority to judge was committed. Asan kaya tayo rito? Asan kaya tayo dito? Sabi doon, pagpapatuloy, also, I saw the souls of those. Ito na tayo. Also, I saw the souls of those who had been beheaded for the testimony of Jesus and for the word of God, and those who had not worshipped the beast or its image, and had not received its mark on their foreheads or their hands. Alam po ninyo yung mark of that beast? Hindi po ito literal na mark. Hindi po sasabihin nyo na, ano ka dito? Hindi po ito literal na mark. But it's a spiritual mark
na kung saan it is a mark of unbelieving. Ano po ba niyo yan? Yung mark of doubting God, mark of unbelieving. Ito po yung mark of the beast. In their foreheads. They came to life and reigned with Christ for 1,000 years. So sabi doon, yung hindi mga nagpamark, yung mga hindi nag-doubt sa Panginoon, yung lahat ng mga may relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, ang sabi doon, they came to life. Sila po ay mga nabuhay. This is the first resurrection. And they reigned with Christ for 1,000 years. So, ibig sabihin pala, na pagbalik ng ating pong Panginoong Jesucristo, kung tayo po ay maaabutan niya na mga patay na yung ating pong mga katawan, ay mabubuhay na mag-uli, at tayo pong lahat ay kasama ng ating Panginoong Jesucristo na mag-reign for 1,000 years. Okay? Napapaisip kayo, Ano kaya itsura ko doon, Pastor? You will have a glorified body. Wala nang sakit, wala na ang rayuma, wala na ang sakit sa bewang. No? And then, ano pa po? Ito ang masakit sa verse 5. The rest of the dead, yung ibang mga patay, ay hindi mga nabuhay. So, ibig sabihin, hindi lahat ng mga namatay ay nabuhay. Kundi ang nabuhay lang yung mga nakay Kristo. So, the rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. So, this is the first resurrection. So, ibig sabihin, yung pong first resurrection is para sa mga mananampalataya, and then after 1,000 years, meron na namang panibagong resurrection. Kaya nga sabi doon, they did not resurrect until the 1,000 years were ended. And then in verse 6, blessed and holy is the one who shares in the first resurrection with exclamation point. Okay? So po, meron pong first resurrection. Kaya nga po, lahat ng mga nakasama doon sa first resurrection, praise the Lord. We are blessed. At makakasama ka sa first resurrection if you are in Christ. Over such, sabi doon, over such the second death has no power. Wala nang kapangyarihan sa kanila ang kamatayan. Yung second death, yung pong lake of fire, wala nang kapangyarihan sa kanila ang lake of fire. He has no power, but they will be priests of God. They will be priests of Christ, and they will reign with Him for 1,000 years. Wow! So kung tayo ngayon ay nagkaroon tayo ng sakit at tumagal lang tayo ng 60, 70, 80 years, kaya ba yung ma-compare doon sa 1,000 years na pinapakita po sa atin ng salita ng Diyos? And then, in verse 7, and when the 1,000 years are ended, sa verse 7, ano po ang nangyari? Ito na, yung naka-lockdown, na tinanikala noong anghel, dinala doon, hinagis doon sa bottomless pit, ano po ang ginawa sa kanya? And when the 1,000 years are ended, Satan will be released from prison. Grabe, no? Nakakulong na nga, pinakawalan pa, nakapagbayad siguro ng ng bail, nakapagpiyansa. Kaso, 1,000 years ang approval. Ano po? And then, he will be released from prison and will come out, ito na, sa verse 8, and will come out, paglabas siya doon, to deceive the nations that are at the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather for battle. Their numbers like the sand of the sea. Remember this. Sino-sino yung mga tao na yon? Sino-sino yung mga tao na yon? They are those who have the marks of the beast.
Kasi kung maalala ninyo, sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, hindi lahat ay nabuhay mula sa mga patay. And then, hindi lahat ng mga tao ay na-rapture. So, ang tawag doon is rapture. Hindi lahat ng tao ay na-rapture, kundi merong mga natira. Okay? So, hindi lahat kasama ng Panginoon na mag-ahari for 1,000 years. That is why, paglabas ni Satanas after that 1,000 years, meron pang mga natira siya na kanyang igagather. And every one of them, because that time, there's no more grace. Alam po ninyo yun? Tapos na ang biyaya ng Diyos. That time, there's no more grace. No one will be saved anymore. That is why lahat sila na mga wala kay Kristo na nandoon sa labas, okay, ng paghahari ng Panginoong Jesucristo, lahat po sila ay igagather ni Satan. And then, they will be gathered for battle. So their number is like the sand of the sea. Napakarami po nito. Ibig sabihin, hindi mabilang. Ganun po karami. And they march. They march up. Nag-march up pa sila, no? They march up over the broad plain of the earth and surrounded the camp of the saints. So ibig sabihin pala, kapag dating ng Panginoong Jesucristo, okay, lahat tayo na mga nananampalataya for 1,000 years, meron po tayong kampo. We will reign in life. Meron po tayong camp. So, ang laki siguro ng camp na yun, ano? Gaano kaya kalaki yung camp na yun? Okay? And then, nasabi doon, surrounding the camp of the saints and the beloved city. At ano po kung anong nangyari? Ano po nangyari in verse 9? Subalit, yung pong fire that came down from heaven consumed them. Okay? So yung pong battle po na ito po yung tinatawag na Battle of Armageddon. Okay? Battle of Armageddon. And then, after na sila pong lahat ay makonsume with fire, the devil, yung pong sa verse 10, the devil who had deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur, where the beast and the false prophets were, and they will be tormented day and night forever and ever. So, ibig sabihin na ito pong nakasapi ng Satanas, okay? Pag sila po ay nakasama ni Satanas doon po sa lake of fire, hindi po pala mamamatay doon. Kundi ikaw ay forever na maghihirap. Yung tipong iisipin mo na ikaw ay mamatay na pero hindi ka mamatay-matay. Ganun po ang kahirap. And then, even the false prophets were there. And then in verse 11, then I saw a great white throne and him who was seated on it. From his presence, earth and sky fled away, and no place was found for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne. Okay? So, ibig sabihin, no? Yung pong mga namatay, dead and small, lahat po yun, kasama ng Panginoon. Tayo pong lahat na inaroon. And then the books were open. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged by what was written in the book, according to what they had done. And the sea gave up the dead who were in it. Ito na. Death and Hades gave up the dead who were in them. And they were judged, each one of them, according to what they had done. So, ibig sabihin, yung pong mga hindi mananampalataya, muling binuhay. Second resurrection. And then, pagkabuhay sa kanila, ano po agad ang kanila pong haharapin? Judgment. Judgment.
So tayo, paano tayo? Paano tayo judge? Are we be judged? Huhusgahan pa ba tayo ng Panginoon? We will not be judged anymore because we are one with Christ. Kundi ang i-judge na lang ay yung mga hindi na kay Kristo. Kaya nga, we will judge together with Christ. We are with Him. Tayo po ay maghahari kasama ng Panginoong Jesucristo. At ito pong mga bagong ginising or pong binuhay ng Panginoon, they will be judged according to their works. And if they will be judged according to their works, ano po ang mangyayari po sa kanila? If you will be judged according to your works, sa tingin mo saan ka pupunta? Sa H. Pwede rin heaven yun, We are in hell. We will all be in hell. If we will all be judged, kung tayo po ay huhusgahan sa pamamagitan ng ating pong mga gawa, mga ginagawa at mga nagagawa, lahat po tayo ay karapat-dapat mapunta sa impyerno. Pero alam po ninyo, buti na lamang po, tayo po ay sinelyuhan ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. That is why we will not be judged according to our works, but we will be judged according to Christ Himself. Kaya kung si Kristo ay nasa iyo at si Kristo ang judge, sa tingin mo, huhusgahan ka pa. You will not be judged anymore. Because in Romans chapter 8, there is therefore now no condemnation in Christ Jesus our Lord. Sino yung huhusgahan? Ang huhusgahan na lamang po ay yung mga wala kay Kristo. Ito po yung sa verse 13, and the sea gave up the dead who were in it, death and Hades gave up the dead who were in them. Okay? So yung pong hell na tinatawag, even yung pong mga kaluluwa na naroon, lahat ng mga patay na naroon, okay, will be in the judgment day, in the great white throne. And then, death and Hades will be thrown into the lake of fire. This is the second death. Yun po yung pangalawang kamatayan. It is the lake of fire. And if anyone's name was not found written in the book of life, na kung sino man ang hindi matagpuan doon sa book of life, he will be thrown into the lake of fire. Ang hirap ng ganun, no? Hanap ka ng hanap, sana ba yung pangalan ko? Nakakailang page ka na. Tapos ang matatagpuan mo, hindi mo pa nakikita yung pangalan mo, tapos ang makikita mo, nothing follows. Ang hirap. Nothing follows. Alam niyo po mga kapatid, our life here in this world is temporary. Kung meron man tayong mga bagay na pinag-aaksayahan ng oras, ng panahon, ng buhay po natin, ng lahat ng resources po natin, if all those things is not for Christ, leave it behind. No more extra baggages. Because death is real. Hell is real. Judgment is real. And all of us, lahat po tayo, dadaan po doon. And we are blessed right now that we are being reminded na pinapaalalahanan po tayo ngayon na tunay at totoo ang kamatayan. Hindi natin alam kung kailan. And we are to be sure of our relationship with Christ. Sana maging totoo tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Because we don't know. Kapag sinabi ng Panginoon, tama na, stop it na ang buhay, then there's no more second chance for life.
No, if the Bible says we are to love the Lord with all our heart, love the Lord with all your heart. Serve the Lord. Ang paglingkuran mo, Panginoon, hindi tao. Hindi tayo dapat tumitingin sa tao. Ang mahirap sa ibang mga Kristiyano, lagi tayo nakatingin sa tao. If you will look for people who is not perfect, you will fail. Because that person will fail. Even me. I'm failing as well. Yung mga leaders natin, they all fail. That is why we have to fix our eyes to Jesus. Because only Jesus will never, ever fail. Ayun po ang mahirap sa Christianity ngayon. They ignore death. They ignore Jesus Christ. They ignore the book of life. They ignore the Word of God. Alam po ninyo, at the end of the day, kapag humarap na tayo sa Panginoon, wala na tayong mga IG leader para po ano tayo. Sabihin sa atin, ito dapat gawin mo. No. Even your pastors are not there anymore to remind you, kapatid, tanggapin mo si Kristo. No, wala na. Pag dumating si Kristo ngayon, wala nang pastor-pastor doon. Wala nang IG doon. Hindi ka natuturuan doon kung paano ka manampalataya. Wala nang ganon. But we will all face our God. If we are in Christ, yeah, and we must be in Christ, sa pagharap natin sa Panginoon, after this life, we can be sure, Lord, I will be with you forever. Amen, mga kapatid? Amen? Kaya nga, sabi doon, kapag maglilingkod ka na ngayon, galingan mo na. Galingan na natin. And Martha knew about these things. Martha knew about the end times. And you must know also that there is an ending for all things. Hello, mga kapatid. Yung mga pag-aari natin, properties and everything, magarang kotse, malaking sahod, bagong sapatos. Ano pa mga bago sa'yo ngayon? Paka-lipstick din bago. Make-up, lahat yan. Pagka dumating na ang Panginoon, everything will vanish away. Sabi ko nga sa iyo, pati yung pakip-kip doon sa patay, kinukuha. Everything. Kaya nga kung meron man tayo mga kinahuhumalingan ngayon, mga kapatid, pray for it. Pray about it. Lord, I want you more than this. Lord, I want more of you more than these things. Lord, I want you more. Lord, I want you more. And Jesus said to her, I am the resurrection and the life. You see? Above anything else na alam ni Martha, above any doctrines na alam ni Martha na sinabi niya sa Panginoon that He will rise again in the last day, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ako ang pagkabuhay at ang buhay. And whoever believes in me, though he die, he shall live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Yun ang sabi ng Panginoong Jesucristo. And this is one of the great I am ng ating pong Panginoong Jesucristo na kanya pong binanggit in John's Gospel. Kita po niyo, Jesus does not merely give resurrection, but Jesus is the resurrection. Jesus does not give merely life, but Jesus is life. That's why, church, you must have Jesus in you. Kung wala ka kay Kristo, at the end of all things, you will not be part ng resurrection. You will not be part ng 1,000 years. You will not be part ng heaven forever and ever. Hindi ka namin makasama sa Starbucks doon.
Patawanin ko naman kayo ng konti kasi seryoso na ang mga mukha nyo. But this is the reality. You must have Jesus in you. Jesus in me. Sabihin po niyo, Jesus in me. Jesus. Because whoever believes in Jesus, sabi niya ang Panginoong Jesucristo, na kung sino man ang mananampalataya sa akin, sabi ni Kristo, siya man ay mamamatay ngayon, muli siyang mabubuhay. At ang sabi pa niya ay ito, kapag ka ikaw ay nanampalataya sa Kanya, everyone who lives and believes in me shall never die. So ano ibig sabihin nun? Kung ikaw man, hindi mo man abutin ang pagdating ng Panginoong Jesucristo, makakatiim ka ng physical death. Pero kung ikaw ay dumating ang Panginoong Jesucristo, ikaw ay buhay pa, then hindi ka makakatikim ng physical death. Yan po ang sabi ng Panginoong Jesucristo yan. Diyan. We are always and forever alive in Christ. Mga kapatid, we are always alive in Christ forever. And the biggest question is, ito po yung pinakamalaking tanong po dito, na katulad ng tinanong ng Panginoong Jesucristo kay Martha. What is that? Naniniwala ka ba rito? Do you believe that Jesus Christ is your life? Do you believe that Jesus Christ is your resurrection? Yun ang tanong ng Panginoong Jesucristo kay Martha. At nakakatuwa ang sabi ni Martha sa last verse. And she said to him, "Yes, Lord. Yes, Lord." And that is the most important statement that Martha will say. Yung magiging tugon niya sa Panginoon. Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is coming into the world. Hindi na kailangan yung hindi na kailangan yung alam ni Martha that there will be a resurrection after the end of all things. Hindi na importante yan. Hindi na importante yung mga bagay na kung ano man na malaman ni Martha. Kundi ang pinaka-importante sa lahat ay yung pong siya ay manampalataya sa Panginoon. Na meron siyang kasiguruhan ng kanyang pananampalataya sa nag-iisang anak ng Diyos, sa nag-iisang tagapagligtas na muling babalik sa huling araw. Are we ready, church? Are we ready? Tapos magbabalik ng Panginoon, we don't know when. Kapag bumalik ang Panginoon ngayon, are we ready? Church, let us be ready always. Lagi tayong maging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Nasaan ka man, araw-araw, lagi kang maging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Bago ka matulog, lagi kang maging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Paggising mo sa umaga, lagi kang maging handa. Sa paglakad mo kahit saan, lagi kang maging handa sa pagbabalik ng Panginoon. And if you will always think of that, no amount of temptation, no amount of sin ang siya pong maghahari sa iyo. Because you're always dedicating yourself doon sa pangako ng Panginoon na siya ay muling babalik sa huling araw. Kung tatanungin niyo ako, gusto ko na bang bumalik ang Panginoon ngayon? Ayoko pa. Alam niyo kung bakit? Marami pa akong mga kamag-anak na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Which must be our first ministry, our family. Marami pa akong mga mahal sa buhay na hindi nakakakilala sa Panginoon. Misa nga, I always cry. Pero Lord, yung ibang tao, bakit yung ibang mga tao, Lord, ibinibigay mo sa akin? And yet, my sister, my brothers, kahit na anong sabihin mo sa kanila, their eyes are blinded, their ears hindi makapakinig.
Kaya ayoko pa dumating ang Panginoon. And as for us, for all of us, your first ministry, what? Is your family. Tandaan niyo yan. Kahapon, doon po sa graduation, President, graduate po si graduation. Meron, nakaka-bless yung isang Amerikano. Alam niyo, nag-straight Tagalog. Nagulat talaga ako. Missionary kasi siya. Nag-straight Tagalog. Sabi niya, kaya ako marunong mag-Tagalog kasi dito ako lumaki sa Pilipinas. Sabi niya gano'n. Pero ano talaga siya, as in Amerikano, laki, tapos balbasarado. Ito yung ito yung challenge niya doon sa mga nagsipag-graduate. Sabi niya, sa buong mundo, ang Pilipinas daw, sabi niya, ang pinaka-the best na mga missionaries. Bakit? Because we are resilient. And at the same time, madali tayong mag-aral ng language ng ibang mga tao. And he loves so much the Philippines, na kung saan, pinagamit niya ang kanyang buhay dito sa Pilipinas para magtatag ng global life. At alam po ninyo, taon-taon, ang mga graduates po nila, thousands. At lahat po yung libre. Mag-aaral ka muna bago ka magbayad. Ang babayaran mo yung graduation. Ganun po yung, and then everything is free. Yung sa Sambales, yung youth camp, free lahat yun. Gastos po ng global life. So, ang sabi niya ganito, you want to be a missionary? Raise up your hand. Walang tumataas yung kamay. Tumataas. Ako, hindi ko tinignan si Ate Karen. Tumaas ako ng kamay. Asa ng kamay. Tapos, sabi niya, sige, kung you want to be a missionary, okay, raise up your hand. But now, I want you to stand up. Di tayo. Nung pagtayo, ang dami lang tumayo. Pero ang daming mag-mission. But you know what, church? Our first mission is our families. Kung meron man sa atin, mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, wag po nating hayaan ang isa sa kanila ay humarap sa great white throne of judgment because they cannot pass unless Christ is with them. So I'm encouraging each one of you. Kung meron man, pinakamalapit sa inyong buhay, maaring best friend, nanay, tatay, kapatid, share Christ. Share Christ. Because only through Christ that we will be saved. Believing in Christ. Amen, mga kapatid? Amen. So as we live today, remember that our hope is not found in circumstances, not in health, not even this life itself, but our hope is found in Jesus Christ, who declared, I am the resurrection and the life. That is why whatever you face this week, ano man yung inyo pong harapin, ngayong pong linggo po na ito, trust Him, follow Him, and rest in His promise that those who believe in Him will live forever. Amen? My prayer right now ay wala kahit isa sa inyo ngayong umaga na ito ang hindi makasama doon sa buhay na walang hanggan. Lahat tayo, mga kapatid. Sama-sama tayo doon. Oh? Sana po pwede lang na meron tayong t-shirt din. Sa pagdating doon, mga taga-J-Troll. Para makita natin ang isa't isa sa pagdating doon. And lahat tayo, magbabatian tayo. Bro, you made it! Bro, praise God, nandito ka. Lahat tayo, nagyayakapan tayo doon sa langit. Can you imagine that? Bro, ang galing mong mag-bass nun ah. Oh, ang galing mong kumanta, sis. Blessed na blessed ako sa iyo. And right now, ito na yung ating greatest trophy.
our Lord Jesus Christ. Amen? Eh, mag-alala. Hindi pa naman ako pupunta doon. Pero, no, minsan, no, parang gusto natin na, sige na, Lord, balik ka na. Kasi ang hirap eh. Di ba? Mahal ng gasolina, mahal ng bilihin, mahal ng tuition. Ngayong June, mag-tuition fee na naman tayo. Yung bill, nadagdagan ng tagda-2,000, yung sa Meralco. Di ba? Ang mahal ng bill, tubig. Even our church natin, yung ating pong bill, medyo tumaas po tayo ngayon. Ganon kahirap ang takbo ng mundo. That's why minsan, napapasabi ka na, Lord, come, Lord, come, Lord, come. Pero of course, ayaw natin dahil gusto pa natin na makasama ang ating mga mahal sa buhay. Gusto pa natin silang mabahagi na ng salita ng Diyos para hindi sila maiwan. Kaya walang papaiwan. Amen po? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magpapaiwan. Of course, lahat tayo sama-sama po doon. Para po sa ating pong huddle time for 5 minutes. Let's have a huddle. Sabi doon, sa papaanong paraan mo pinapakita sa iyong buhay ang iyong pagtitiwala kay Jesus. Yan, sige po, let's group into 5 members at tayo po ay mag-discuss sa huddle time. Sandalian. Panginoon, maraming salamat po ngayong pong umaga po na ito. Salamat o Diyos sa patuloy nagpagpapaalala po ninyo sa amin na sa inyo ang buhay, sa inyo po ang muling pagkabuhay. At dalangin namin, Panginoon, na sa aming pong paglakad bilang mga mananampalataya po ninyo, ay ikaw nga po, O Diyos, ang patuloy na makita sa amin. At Lord, sa aming pong paglakad, for the whole week, nais namin na ikaw ang makasama namin sa aming pong mga buhay. Mga challenges, Lord God, mga obstacles, trials, and everything, Lord, dalangin namin na ikaw po ang siyang manguna sa amin at yung pong aming pong pagtitiwala sa inyo ay mas lumalim pa. May we have a humble heart na ikaw nga po, O Diyos, ang patuloy na maitaas din sa aming pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, and even, Lord God, dinadalangin namin sa iyo, yung pong aming pong mga kapatiran na mga nasa banig ng karamdaman. Dalangin namin, O Diyos, ang inyo pong kagalingan sa bawat isa po sa kanila. Nahayaan po ninyo na sila po ay inyo pong palakasin at maipanumbalik ang kanila pong normal na pangangatawan. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Just receive these words of benediction. May the Lord bless you and keep you. And may the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift up His countenance upon you and give you His everlasting peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And everyone will say, Amen and Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid.